sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at ang tema sa banal na misang ito, ibig kong bumalik ka. Isama po natin sa banal na misa ang mga kaluluwa na Ernesto Santos, Tony Torilla, Nena Torilla, Margie Badana, Rodi Nera, Marites Baldorado, Juanita Mendoza, Jenaline Badorado, Leandro Tetera, Soledad Tetera, Cherilyn Esquina, Jesus Elmito, Estrella Elmito, Martin Piocho, Lorenza Lipata, Charito Piocho, Arcadio Escalante Jr., Arcadio Escalante Sr., Elizaldo Enita, Arturo Emelba, Rebelina Jose, Gonzalo Minas, Raquel Haberto, Guillermo Haberto, Maxima Habierto, Macario Habierto, Eugene Habierto, Marilyn Dumogo, Bernabe Dumogo, Francisco Buli-Buli, Valeriano Adit Kulwala, Renato Sarmiento, at Virginia Combalises, at sa lahat po ng mga kaluluwang walang makaalala. Bahagi ng propesya sa matandang tipan na sa pagdating na Mesiyas, magiging malinis na muli ang mga may keto. Sa ngayon, ang ketongin ay yaong mga nalulungkot, nahihirapan, at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayo makasunod sa halimbawa ni Kristo na inabot ang mga tao mahihina at hindi tanggap sa lipunan. Magbunga nawa ang Eucharistang ito ng tunay na malasakit at pagdamayan upang tunay tayo maging nagkakaisang kamayanan. Ang ating tutunong nagapagdiwang ay si Reverend Father Gerardo Combate. Magsitayo na pong lahat at sabay-sabay natin awitin ang pambunga sa awit. Mamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Hindi, ayun ang gumagana. Apat yung mic. Magpakailanman, purihin ang Panginoon. O yun, narinig mo. Sila'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Dakilang gawain ng Diyos, karapat-dapat parangalan ng kanang mga tao, sumasamba sa Kanya. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Simulan natin ang banal na pagdiriwang na ito sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon yung makita yung mga. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Walhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka namin sa dahilamang kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoon, Jesucristo, buktong anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluto sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang manang Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Yung maliit na upuan natin, Banji. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Dito lang tayo. pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kakandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipuan lahat at makinig sa mga pagbasa. Upo daw. Sa unang pagbasa, itinakda sa mga Israelita sa lumang tipan kung paano makitungo sa mga Etonim. Ang pagkatakot at pagkamuhin, ito ang
mapatayag sa pag-unawa natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni Luman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o kaya mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaan. Ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay. Tatakpan ng kanyang muso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya ay ituturing na marumi. At sa labas ng kampamento, mamamahay ng mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating pong itutugon, sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ulitin po natin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsasala. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di napalatangan dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanlilang. Tugon po. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansa, di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idain. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Tugon po. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Tugon po. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa ikalawang pagbasa, iniahayag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang huwara ng pagsunod kay Kristo. Makakaya-kaya natin sabihin ito ukol sa ating sarili. Lahat ba ng ginagawa natin ay para sa kaikararangan ng Diyos? Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ako'y kumakain o umiinom o anumang ang ginagawa nyo, gawin nyo ang lahat sa ikakararangan ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala, hinuman ng mga Judyo, ng mga Geniro, o mga kaanid sa simbahan ng mga Diyos. Ang sinisikap ko ay mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili ko. Kapakanan kundi ang kapakanan ng marami upang iligtas sila. Tularan ninyo gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na pong lahat bilang ibibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, may isang kitunging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus. At hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ang bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok. At doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga magulang at kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipot po lahat, salubungin natin ang isang masigabong palakpakan ng Panginoon. Pakibati ang iyong katabi, magandang buhay sa iyo. Magandang buhay. Yan, sabihin mo sa katabi mo, mabuhay. Mabuhay. Sapagkat ang araw ng linggo, mga kapatid, kumbaga ito yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, kung papansinin natin, kung aaralin natin sa ating buhay, kung i-apply natin ito sa narinig natin, sa Ebanghelyong ito, ano ba ito? Ano ba yung nais na iparating sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito? Hindi nga ba't mayroong isang lalaki na may sakit na ketong? Amen? Amen. Alam niyo po ba kung ano yung sakit na ketong? Yung parang unti-unti na Naagnas. at ito ay pinandidirian. Di po ba, mga kapatid? Ngayon, kung pag nililayan natin ito, lahat tayo ay may sakit na ketong. Paano naman yun, Father, nangyari? Aminin niyo man sa hindi. May sakit na ketong sa katamaran, ketong sa kasinungalingan. Amen? Amen. Ketong na sakit sa chismis, ketong na sakit sa matakaw, reklamador. Amen? Amen. Pero alam nyo mga kapatid, itong Ebanghelyong ito, napakaganda yung nais na iparating sa atin ng Panginoon. Kagaya lamang ng isang tao, hindi nga ba't lumapit ang isang tao na to sa ating Panginoon at hindi siya nagdadalawang isip. Kung nais mo, nagagaling ako, sabi ng tao, mapagagaling mo ako. At sagot naman ng ating Panginoong Hesukristo na habang siya nung nakita niya yung tao na yun at ano ang ginagawa? Ano ang ginawa ng Panginoon? Hinipo niya at anong sinabi niya? Nais ko, gumaling ka. Amen? Amen. Makapangyarihan mga kapatid. Sa salita pa lamang at sa pamagitan ng gawa, anong nangyari? Gumaling. Gumaling. Amen? Ganon din tayo mga kapatid. Kapag tayo ay kumikilos na may pagtitiwala sa Diyos, naglilingkod tayo ng tapat, ang lahat ng mga bagay na problema natin, baliwala lamang ito. Amen? Amen. Totoo yan. Huwag nating isipin na ang problema ay binibigay ng Diyos para parusahan ka. Huwag po ganon. Depende lamang sa pag-uugali ng tao yan. Depende sa attitude ng tao. Maaring ang problema, sasabihin ng tao, Lord, bakit mo ako pinarurusahan? Pero kung ikaw mismo, tao, kung ikaw ay ang isip mo
ay ang tinatawag ng positive thinking ka, ang problema, minsan yan ang naging susi upang sa ganon, magsisimula ka ng panibagong buhay. Amen? Amen. Minsan ang problema, ito yung tinatawag na parang naging passport natin. Para sa ganon, marating mo yung nais mong paruroonan. Halimbawa lamang mga kapatid, hindi nga ba kapag ikaw ay may utang ng malaki, hindi nga ba minsan para bang stress ka, hindi ka makakatulog dahil sa kaiisip ng Problema. utang, di ba? Totoo yan. Hindi ka na makakatulog. Tapos minsan hindi mo na alam kung ano ang dapat mong gagawin. Minsan parang gusto mo pang magpakamatay. Di ba mga kapatid? Nangyayari minsan yun. Pero sa kabila nito, kinakailangan na dapat para magiging maganda, ang problema na yan, gawin mong inspirasyon sa buhay mo. Ano ang dapat? Marami akong utang, kinakailangan na dapat magsumikap ako para mabayaran ko ang utang ko. Amen? Amen. Palakpan natin ang Panginoon mga kapatid. Minsan ang problema, ito yung susi para tayo ay matuto. Di po ba? Dahil kung hindi ka nagkakaroon ng problema, hindi mo matutunan na ikaw ay magsumikap, hindi mo maiisip na ikaw ay makapunta sa ibang bansa. Di po ba mga kapatid? Sa madaling salita, yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, biyaya ng Panginoon ito. Di po ba? Hindi nga ba't kagaya rin ng nakaraan? Hindi nga ba't hinalintulad ko lamang din sa buhay natin ay parang kagaya rin ng gunting? Depende lamang sa iyo kung paano mo ito ginagamit at kung saan mo ito ginagamit. Amen? Pero din ito mga kapatid, hindi nga ba't kagaya nito ang tao ito na isang titongin? Ano ang nangyari? Gumaling siya. At nung gumaling na siya, ano ang ginawa niya? Naglulundag-lundag sa tuwa. Nakalimutan niya yung mga nagdaan sa buhay niya. At ano yun? Yung mga sakit niya. Nawala sa isip niya na siya pala ay galing sa karamdaman. Amen? Amen. Kapag tayo pala mga kapatid, kung punong-puno tayo ng pag-asa, punong-puno tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon, lahat pala ng mga bagay na yan, inaalis ng Panginoon sa ating isipan. Amen? Amen. Palakpan natin ang Panginoon mga kapatid. Yun pala yung napakagandang bagay. Kaya nga mga kapatid, huwag natin sabihin na kapag como ikaw ay nakakaranas ka ng problema, parang hindi yata ako mahal ng Panginoon, pinarurusahan na yata ako ng Diyos. Inan nyo mga kapatid. Hindi nga ba't kagaya lamang din ito, mayroong mababasa sa banal na kasulatan, kagaya rin ni tinatawag ni Saint Joseph the Dreamer, di ba? Na ano ang nangyari nito? Siya ay ikinulong nang hindi naman niya kasalanan. Pinaratangan siya nang hindi naman niya ginawa. Ano ang ginawa niya? Hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Kahit na isang dekada na yung pagkakulong niya, hindi niya iniisip yung nangyayari sa kanya sa loob ng kulungan. Ang nasa isip niya, ang Panginoon. Iniisip niya na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanya. At ano ang nangyari mga kapatid? Lumipas ng mahabang panahon, napagbayaran doon, napagbayaran niyon. Yung kasalanan ay pinaratang sa kanya na hindi naman niya kasalanan. At nakalabas. At ano ang nangyari? Itong kay San Jose. Naging kanang kamay ng isang hari. Amen? Amen. Palakpan natin ang Panginoon mga kapatid. May dahilan pala. Kaya kayo, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung ano man yung mga nararanasan ninyo, ipasa Diyos nyo lahat yan. Natutuwa lamang ako doon sa lahat ng mga nakikita ko bakit bahagi ito ng inyong mga pagbabanal. Ang diablo,
gumagamit ng tao upang subukan kayo kung gaano pa kalalim ang inyong pananampalataya. Hindi naman pwede na puro na lang kasiyahan na ang akala ninyo. Hindi nangangahulugan na kapag kayo ay nagbabanal, ay akala nyo hindi kayo makakaranas ng mga problema. Pagdadaanan niyo yan, mga kapatid. Parang kagaya rin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nga ba pinasan niya ang krus? At ano yung krus? Yung ating mga kasalanan. Amen? Amen. Kaya nga, mga kapatid, hindi magiging masarap ang isang ulam o kaya isang pagkain kung walang templa. Di po ba? Kung walang Ricardo. Kung walang rekado, hindi mo malalasaan. Kaya yung mga bagay na ito na ating nararanasan, ito yung tinatawag na para mahas tayo, para lumago tayo, makakapag-isip ka na maganda. Parang kagaya lamang din ng presidente, hindi ba? Kahit ano bang presidente dyan eh. Kahit ano mang dumaan na presidente dyan, meron pa rin nagiging komento sa mga presidente. Totoo yan. Pero alam niyo, mga kapatid, yung mga bagay na yan, maganda rin na mayroong mga bagay na ganon. Bakit? Para maisip din doon sa namumuno kung ano yung mas maganda na ikabubuti para sa kanya nasasakupan. Amen? Ganon din tayo, mga kapatid. Kaya tayo, hindi nangangahulugan na kapag tayo ay tumaranas ng ganito, ano ba ito, pinarurusahan na yata ako ng Panginoon. Huwag mong isipin ng ganon, mga kapatid. Ibigay mo sa Diyos yan. Ipagkatiwala mo sa Diyos yan. Parang kagaya rin ng isang ketongin. Ano ang nangyari? Nagpupuri siya sa Diyos. Kahit na sinasabi na huwag mong ipagsabihan. Anong sinabi ng Panginoon? Pumunta ka sa isang saserdote. Mag-alay ka upang malaman ng tao na ikaw ay magaling na. Hindi nakapagpigil ang tao, di ba? Ano ang ginawa niya? Nakalimutan niya yung mga nakaraan sa kanya. Na kahit na siya ay nagsusugat na yung kanyang katawan, nawala sa isip niya. Sa madaling salita, mga kapatid, ano ang nakita ng tao doon? Kabutihan ng Diyos. Amen? Kadakilaan ng Diyos. Yan din ang sinasabi ko ng mga nakaraan. Yung mga masamang espiritu na yan, gumagamit din sila ng tao upang sa ganon, yung mga kapwa mo na mga tunay na naglilingkod, makikita yung kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng masamang espiritu. Amen? Amen. Kaya nga tayo, pagdating sa mga ganyan, pagka kayo na lagi nakakalit ng mga ganyan, mani-mani na lang sa inyo. Kumbaga, baliwala na lang. Amen? Amen. Sasabihin mo, oy, anong espiritu ang mayroon ka dyan? Di ba? Oy, tao! Anong espiritu ba ang mayroon dyan sa katawan mo na yan? Ganun na lamang yung mga kapatid eh. Simple. Di ba? Napakadaling unawain. Parang gaya lamang din ito. Kapag ikaw ay hindi ka nakatuon doon sa mga ipinahahayag na salita ng Diyos, pwede naman nahihipuin ka. Tulog na. Mahal ko. Diba? Ganun lamang yung mga kapatid eh. Lalo na may kasama pa ng mga ayan o. Hangin. Hangin, diba? Parang hiniheli-heli ka. Pero alam nyo, mga kapatid, pagdating sa mga ganitong oras kasi, ito rin yung oras ng tinatawag na ganito yung oras din ng pagkakanulo kay Jesus. Kaya napakahirap talaga. Kaya nga pagdating sa tinatawag ng kahit yung tinatawag ng alas 3 ng madaling araw, halimbawa ikaw, mayroon kang kalaban, ano ang gagawin mo? Ang labanan dito halimbawa hindi yung hindi sa tinatawag ng physical labanang spiritual. Ang gagawin mo para matalo mo yung kalaban mo, bago pa lang mag alas 3 ng madaling araw, alas 12:30 ka pa lang, gumising ka na at mag-prayer ka na. Ibig sabihin, doon pa lamang, pinupulcharge mo na yung sarili mo. Ngayon, pagdating ng panahon na pagsalimbawa yan na, wala na. Parang bola na lang na tumatalbog sa iyo. Kasi, nadepensa mo na yung sarili mo. Amen? Amen.
Dahil ang labanan ngayon mga kapatid, espiritu sa espiritu. Tandaan na niyan. Kapag tayo ay nagbabanal, sigurado yan. Huwag mong sabihin na kapag ikaw ay nasa simbahan, kahit nasa ganitong gawain, huwag mong sabihin na wala rito ang dyablo. Huwag mong sabihin na wala rito yung espiritu ng dyablo. Meron yan mga kapatid. Kung nasaan nga yung mga banal na gawain, nandun din yung dyablo. Tandaan na niya mga kapatid. Yung bad spirit na yan, hindi na kinakailangan pumunta pa sa sabungan, hindi na kinakailangan pumunta pa sa nightclub, hindi na kinakailangan pumunta pa kung saan-saan na mga nagbibigay ng aliw. Wala doon. Pupunta siya doon kung nasaan yung gawain pangkabanalan. Bakit kinakailangan pa na pumunta yung bad spirit sa mga ganong mga lugar? Alam na niya na siya na ang nagmamayari noon. Amen? Amen. Kaya ano ang gagawin ng bad spirit? Pupunta siya doon sa mga taong nagsisimba, nagpupuri sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya yan ang tandaan ninyo. Pag kayo ay nagbabanal, huwag mong sabihin na kapag ikaw ay nagbabanal na, hindi ka makakaranas ng pagsubok. Lalo pa, lalapit sa iyo ang pagsubok. Tutuksuin ka ng dyablo. Kaya mo nakikita yung mga bagay nito dahil ikaw ay nabubuhay na sa kaliwanagan ni Kristo. Pero nung ikaw ay hindi pa gumaganap sa mga bagay nito, hindi mo pa nakikita yung mga bagay na mga yan. Yung mga tungkol sa mga pagsubok na yan, dahil ikaw ay wala pa doon sa tinatawag na kaliwanagan ni Kristo. Amen?